Amen. Wa pa'y New Year, pero daghan nagpabuto. We praise and thank the Lord for that. Oh, come, all ye faithful. Paminawan ninyo, ayaw mga men, kay moto'y tono sa inyong kanta karong Sabado, ay Domingo. Dapat ipaminaw na ninyo. By this time, I would like to ask everybody to please open your Bibles with me in the book of 2 Corinthians chapter 9. And manindog ta palihog alang sa paghatag og pagtagad sa pulong sa atong Ginoo. 2 Corinthians chapter 9 sa atong mga Bible palihog. And let us read verses 11 down to verse 15. It is already fast approaching ang Christmas. So I would like to talk about something to do with Christmas karon, pero mura og makaingon ka nga Christmas pastor, isolated verse man for Christmas imong basahon. Let us look at this mga kaigsunan. If you're there, say amen. Natabangin ko ninyo basa ako ang verse 11, inyo ang verse 12, nakuha ang verse 13 until atong dunganon ang verse 15. Nagkasinabot ba? Amen. So the Bible says, 2 Corinthians chapter 9 verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. Atong dunganon, ready, go. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong kayo. Yatag ka na mo, Amahan. Thank you tonight that you have given us this opportunity to honor you with our voices, with the preaching of your word, and with the prayers that we will be offering you afterwards. Lord, we pray, sustain the voice of your servant tonight. Wala Ginoo ang mga dili maayong tingog. And use the voice of your servant that your word might be proclaimed. Kay para man sa honor sa imong anak Ginoo. We need you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Palihog manglingkod tag tanan. Arang na tingog. Thank you, Lord, for answering the prayer. God's unspeakable gift. God's unspeakable gift. That will be the title of the message that we will be studying tonight. Now, in the context of our text, it is all about Christian giving. So, paghatag sa mga Kristohanon. And it was so amazing because it is all about Christian giving, but it was so amazing. Why? Because the Apostle Paul ended his discourse by making a comparison between the believer's act of giving with what God did in giving Jesus Christ. So amazing. And I have tried to look at all of the translation, not all but most of the translation available in order for me to really understand the text nga ato ang gi-studyhan tonight. So when I study the Bible, mga kaigsunan, yes, I read the King James Version, but for me to really dig deeper and understand more, I am reading many more other translation of the Bible. And I found out that a lot of translation translated verse 15
na thanks be unto God for giving His Son His unspeakable gift. Sa ato makita mga kaigsunan, and if you would try to look at verse 15, there's no other unspeakable gift given by the Father to us. And it was when the Father gave His Son 2,000 years ago. The greatest gift that the Father gave to humanity is the Son of God, the Lord Jesus Christ. And this is not an isolated text for Christmas mga kaigsunan. Why? Because it talks about giving. And the giving of God, of His Son, when God gave His Son in the first Christmas 2,000 years ago. Nato makita mga kaigsunan, what's so amazing for me when I studied this text, kaya ganina pa ako nag-study this morning pa lang mga kaigsunan, I started contemplating what would be the message tonight, Lord. Give me a message, Lord. I am trying to read some passage of scripture about the birth of Christ, about the Magi, about all the text that talks about Christmas. Pero paminaw na ako, murag wala may tunok nga mo tusok sa akong kasing-kasing as I read this. Lord, maybe it's not your word for tonight. But God gave me this text. And ato makita mga kaigsunan, it was so amazing for me. Nag-compare sa Ginoo ang atong opportunity nga mohatag sa paghatag niya sa iyang anak. And I hope by the grace of God, we will look at how God gave His Son and let us try to follow the method of God's giving in our giving sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. In Christmas, this Christmas mga kaigsunan, what I want our church to emphasize is not our giving. Though it is something we look forward and enjoy. Lami gagayo nga nay mohatag sa imo, amen? Nindot kayo og nay moingon sa imong Brad, unsa imong GCash kay tagaan kag pinaskuhan. No? Nindot kay moingon nga Brad or sister, unsa imong gusto karong Christmas? Oy sige lang ayo lang good pero ganahan kay ta nga nay mohatag sa ato. Nato makita nga pinangga nga mga kaigsunan that in Christmas we look forward nga makadawat tag regalo, makadawat tag gift, especially gift from those special people for us. Pero ang gusto nako as your pastor this Christmas mga kaigsunan that we will not give too much emphasis sa atong giving or sa atong gitawag nga paghatag, but I would like for us this Christmas to give more emphasis to the giving of God, to God's giving for us. I want you to remember the giving of God for us. And I hope by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, that our giving will not be motivated by guilt, but by love, which we first found in God and His example. Ato makita mga kaigsunan that sometimes the problem with churches is the pastors, in order that their people will give, there will be guilt tripping. You see? Ginapakonsensya ang mga tao para muhatag. And sometimes mga kaigsunan, ginahadlok ang mga tao that they will be cursed if they will not give. But ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that the motivation of giving must not be because you are guilty. Mauna nga, gipag-guilty ka sa imong pastor para muhatag ka, no? That's not the motivation mga kaigsunan. Gihadlok ang tungloon para muhatag ka, no? That's not the motivation mga pinangga nga mga kaigsunan.
Our motivation must be because of love, which we first found in God when He gave His Son. The giving of God, His unspeakable gift, is our example sa atong paghatag. The gift giving we found in our text is for the fellow believers who face hardships in Jerusalem. Ato makitaan mga kaigsunan that in our text, we found these Corinthians people, specifically, di lang kay taga Corinto, but them of Macedonia, ato makita mga kaigsunan, them of Macedonia and them of Achaia, ato makitaan that they gave, naghatag sila para sa ilang mga pobre nga mga igsoong Kristohanon nga naa sa Jerusalem because there was a famine in Jerusalem and the Christians there were in poor situation. Pobre ang ilahang sitwasyon, mga kaigsuunan. That's why ang atong giving di ay dapat di ay mas makafocus ta sa paghatag sa mga struggling, sa mga poor, for those who cannot give you back in return. Muna di ay ang atong focus tong giving. Katong mga tao nga dili makabalo sa imuha. You see? Sometimes mga pinangga ng mga kaigsunan during Christmas, ang mga pastors magpadungog-dungog na sa mga membro about sa paghatag. Yan, gusto sila makadawat og regalo mga kaigsunan, but listen carefully. Your focus in giving is not your pastor. It's not your pastor mga kaigsunan. Your focus in giving are the people nga dili makabalos og hatag sa imo. Pero kung ang imong pastor mga kaigsunan nagkagidlay, murag pobre po ka imong pastor, maybe one day you will found yourself attending a church nga piti pong lisura ang kahimtang, and your pastor is in a dire situation, lisod ang kahimtang, then ayaw pud kalimot sa imong sa alagad sa Ginoo, ay pud kalimti ang alagad sa Ginoo. Gay ampuoy ang alagad sa Ginoo, tabangi ang alagad sa Ginoo, tagay ang alagad sa Ginoo, especially if ang alagad sa Ginoo nagkagidlay. Pero kung ang alagad sa Ginoo mga kaigsuunan wa man nagkagidlay, maayo man ang kahimtang, they are not the focus of your giving. The focus of your giving mga pinangga is the people katong dili makabalos sa imuha. You see? E ato makitaan, if you would read your Bibles with me in the book of Luke chapter 14. Luke chapter 14. If you are there, say amen. Okay? The Bible says, verse 12 down to verse 14. Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbor, lest they also bid thee again, and recompense be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, and the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. So ato makita mga kaigsunan, one way of giving is to give those people nga dili kabalo sa imuha. You see? So ato makita mga kaigsunan, even the Lord Jesus Christ, even pa niya in the book of Matthew chapter 25, nga atong basahon na lang para mas klaro ug dili sipyat ang pagka-quote mga kaigsuunan. In Matthew chapter 25, ingon pa ang pulong sa Ginoo, verse 35, I was anhungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee anhungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee stranger, and took thee in? Or naked, and clothed thee?
Or when saw we thee sick or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the what? Least. One of the least. Look at that. The least, the poorest, pinakaubos of these my brethren, ye have done it unto me. So ang gusto dahil sa Ginoo mga kaigsuunan, when you help, atong tabangan ang pinakatabanganan. You see? Na ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan, at this moment in our text, ang pinakatabanganan is the Jerusalem church. You know, it occurred to me, naman tayo exchange gift, no? Na tayo exchange gift. But, kung ato makita mga kaigsuunan, wala ka nakapasar sa biblical standards of giving when we make exchange gift. Kaya nga naman, when you give your gift, you expect something in return. Na may balik-balik sa imo. No? So, mo na itong exchange gift. Pero wako na ingon nga itong exchange gift. It's part of our celebration, celebrating each other. So, walay daotan sa exchange gift, mga kaigsunan. What I am trying to tell you, mga pinangga, is, yes, we have our exchange gift, but don't forget, I hope karong Christmas, nakahimon nga project sa imuhang kinabuhi. Think of someone nga dili makabalos sa imuha. And try to help that person, even in the list of your ability. Wa man ko naingon nga magpakaanaagog ka. What I am saying is, just try to be a blessing to somebody na dili makabalo sa imuha. Dili makabalik og hatag sa imuha, mga pinangka. And I would say, that's the time you will be truly blessed. Kay nganuman, ang balos nga imong madawat, dili katong gipalit nga regalo sa imong ka-exchange gift. Ang balos nga imong madawat, ang Ginoo mismo ang muhatag sa imuha. I hope you will remember that. You see? And it will also be my project this Christmas. Gracias Ginoo, I will be giving to somebody. Bisag dili na ko kaila, bisag kinsa. And there was a great blessing, no? Kabalo ka, no? For the sake of example, dili man gyud dapat nga ipang isulti nimo imong giving. But for the sake of example, kami sa akong asawa, we have experienced ang giving sa mga tao nga dili kabalos. Grabe gyud kaayo gyud ang blessing sa Ginoo. Tinuod lang. No, sa Bible school pa mi sa una, when we are visiting, naga-visit me, naay usa ka old woman dito sa overpass, naglingkod, wala siya nang limos. Naglingkod lang gud siya, dili siya panglimos, dili siya pangayong, lingkod lang. And we always notice every time we visit, manaagi to dito siya dito perminti galingkod. And every week kami ni Mrs. or usay ako lang mag-visit, we always buy a bunch of bread, mga tinapay, 5 mig tinapay, and then amo to siyang kuhiton, nay, nami dala sa imo nay tinapay. Pagkatulog siya gana sa pagmata niya ana siya, uy, dawat niya dito, gikuha na dito, marami tawag ka ng gutom kaya sanan, gikuha na dito, praise the Lord, thank you, God bless, praise the Lord, ana yang isulti perminti. Mura gikumot ang among mga kasing-kasing, and every time mo agigid mi dito, we always buy, bisan pa og amo ang allowance in taon sa Bible school, 600 na taong simana. Amo gid ang tagaag panahon. Tagaan gid mo og gitawag nga inana. And it was so amazing. So amazing yung gayo ang Ginoo. Kaya nga naman, I really feel that God is blessing us and enabling us to give again. Nindot kayo. Kanami itong mahimog ang manggihatagon, i-enable ka sa Ginoo to give again. Tingala lang ko when I teach Sunday school dito sa gitawag na Davao. Tagaan man ko chance to be the Sunday school teacher sa Bisayan. That's why nga taga dito sa Lamidan, nga taga dito sa Kwan, daghang kag mga amigo dito. And because they were my students sa Sunday school, and it was a great blessing.
Usahay, na mo shake hands ako, pastor. Ay kanang Brad naman, kaya di ba ko pastor. Tingala ko nga namin, mabilin sa akong kamot usahay. And then, buta naman ako sa akong bulsa. Pag human service, tanaw na ako, usahay na 500. Usahay, 1,000. And that's the time na even though 600 ra ang amo ang allowance per student dito sa Bible school kaniadto, amo pang malaga mong mga anak sa Jollibee, we could buy something we need, makapayat mig sapatos, sinina. Why? Because God's blessing is overflowing. You see? Always choose to give mga pinangga nga mga kaigsuunan. And if you wanted to be truly blessed, try og tabang og hatag sa mga tao nga dili kabalo sa imo. That's the secret of blessing, mga kaigsuunan. Not only giving in the church. Well, we know our obligation. We know nga natay tithes. We give our tithes. We give our faith promise sa simbahan. That's our obligation. But if you truly wanted to experience God's blessing sa imong kinabuhi, do not limit your giving in the church alone. Don't limit your giving in the church. Sulay pod nga mahimo kang blessing sa mga tao nga dili kabalo sa imo. And let me say this to you, ma-experience nimo ang tinuod nga blessing. You see? And kami sa amo ang gitawag na life, especially sa amo ang mag-asawa, there are times nga matintal na gyud mi nga mga igtabang. Matintal na gyud mi nga moingon nga mo ni mauna among gikinahanglan. But we, upon starting diri sa amo ang pagpangalagad diri sa Ginoo sa Bible Baptist Church Singaw, gisaad namo sa Ginoo nga Lord, dili namo isulti among panginahanglan sa tao, among isulti among panginahanglan sa imo, and you provide. Ikaw mo provide, Ginoo. But there are times that our faith was very, very weak. Weak among faith nga mura og magsige nag-istorya ang akong asawa, Dad, unsa ka mag-abroad ka no? Unsa kaya tong ginabuhi karon? Unsa ka og mag-online ta no? Mag-online nga og kanang mag-online trabaho ta no? Unsa ka tong kuan inana? And that was just happy conversation. No? Happy conversation lang nga murag what if lang, especially pag lisod ang gitawag nga panginabuhi. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that wala akong asawa sa kuha nga ayaw eh. No. And I appreciate her faith. Ayaw eh. Salig lang tas Ginoo. Okay? I appreciate her faith. Na ato makita mga kaigsuonan, and we kneel down, we pray, and ask the Lord, Lord, you know what we need. Giuna biya ka namo Ginoo, nya nag-ingon biya ka nakabalo nakadaan kung unsa ang among gikinahanglan. Mo na Ginoo, fulfill your promise, and God will not fail to fulfill His promise. Nganuman, gihatag na gayon niyang yang unspeakable gift. Katong gift, na grabe kaayo, Romans 8:32, ang pinakagrabe, pinakadako, pinaka-unspeakable, si Jesus Christ, gihatag na gayon niya, dili nakatingalahan, mahatag niya sa imo ang uban. Amen? I hope you could say amen to that. Now, ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan that the greatest, the unspeakable gift of God is His Son. And by the grace of God, we should give just like Him. Natutunahan karon mga kaigsuunan, what is this unspeakable gift and how could we give just like Him? Okay? Natutunahan tong text karon mga kaigsuunan, going back, number one, nindot kayo. Kanato basahon ang verse, chapter 9, verse 11. Being what? Are you there? Say amen. Being in everything. It's all bountifulness. When you give just like how God gave, number one, He will enrich you to give. Muna yung pinakanindot. He will enrich you to give. So I am preaching this nga naman in order for us to understand the giving of God, and in order for us to understand our giving in this Christmas time. When you give just like Him, just like God, number one, He will enrich you to give. Si pasabot ni mo, pastor, nga He will enrich you to give. When you are generous to the needy,
Those who don't have the ability to give back, pag-anay mo ang giving, kay wala man kay, paghatag ni mo niya, di mo sa kabalos ni mo. Wala kay laing motibo sa paghatag, gugma o kaluoy. Di man ka makamotibo nga, butabang ko niya, kay may nalang ni, matabangan pag ko in the future, di man ka makana. Regaluhan ako ni, kay para regaluhan pag ko niya, di man kakana. Tagaan ako ni gift sayang birthday, para pag mag-birthday ko, tagaan pag ko niya, di po kakana. Kaya nga naman, kabalo man ka nga, di siya kabalos ni mo. So when you give to someone nga nanginahanglan o niya, di kabalo sa imo ha, wala kay laing motivation, gugma og kaluoy ra. You see? And that is a godly motivation, mga pinangga nga mga kaigsunan. Just like God, sa diha nga gihatag sa amahan ang iyang bugtong gipakatawo nga anak, dili siya mahimong Dios, kay Dios naman siyang daan. Di siya mo dato, kay dato naman siyang daan. Wa kay kabalos niya, kay nga naman, tag-iya naman sa tanan. When He gave the Son to you, He has nothing to gain. O wala siya'y makuha. Pero nga nung gihatag man niya si Jesus Christ para sa imo, kay nahigugma siya sa imo. I love ka niya. Dili siya gusto nga malabay ka sa impyerno. Mauna nga gihatag niya si Jesus Christ. And just like us, mga kaigsunan, by the grace of God, when we give, our motivation must be love, must be mercy, must be genuine concern to those people who needs. That must be our giving. And when you give just like that, the Bible says, kay kaniman ang gitawag na Jerusalem Church, they are needy, they are very poor, and the churches in Achaia and in Macedonia gave to them. And because of their heart, because they were willing to give to them, willing to help the needy, the Bible says, being enriched in what? In everything to all bountifulness. Meaning, mga pinangga ang mga kaigsunan, when they have the heart to give, God enrich them, empower them, bless them more in order for them to have more opportunity to give in the future. So gitagaan sila sa Ginoo panghatag. Sa diha nga nihatag sila, nakita sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gitabangan sila sa Ginoo para mas makahatag pa sila. So that's the secret of blessing day, mga kaigsunan. So kung gusto ka nga i-enrich ka sa Ginoo, kinahanglan himuon nimo ang imong kinabuhi nga agianan sa panalangin, agianan sa blessing. But nay gitawag na gusto nako himuon ninyo nga warning. Kayo sahay pod kanang mga tao nga sobra ka manggihatagon, napod nay warning sa ilang kinabuhi. Kay pwede sila mahimong kompetensya sa Ginoo. Di ba? Kay kung sobra ka kamanggiatagon, pag muduol sa imong tao, hatag ka diretso. Listen carefully, ang mahitabo, pag manginahanglan ang tao, dili na Ginoo ang ilang unahon-naon, ikaw na. Imbes ka mo, ambo sila Ginoo, tabangi ko, muduol kong mambiyong karon siguro kay matinabangon man to. Ikaw na iduulan, ma'am. Imbes mo ampo, sa imo na muduol. Kasabaan kas Ginoo, tingala ka, murag sapnot pas lukot ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi ngano man kay nahimo kang babag sa relationship sa tao sa Ginoo. That's why listen carefully, ato pong ibutang sa atong mga una-una that we must help them and allow them to pray. Okay? Tanaw gani mo nga murag di pa siya muutong og wa pa. San pag naa na sa imuha, ang imong ikatabang sa iya, ingnon nimo nga Brad, pwede karong kanus man gid mo kinahanglan inana, pwede karong inaning adlaw iampo be, i-pray nga i-bless ta sa Ginoo kay para makatabang ko sa imo, so that iyang hunahuna nga ang Ginoo gyud naka-focus na sa Ginoo, ayaw gyud taon iluga ang glory sa Ginoo. You see, kay naay mga tao karon nga imbes ken manggihatagon, wa na no na bless na curse sa Ginoo ngano kay pag manginahanglan ang tao, sila na ang unang unahuna-on, dili na ang Ginoo. That's a warning. And I hope you understand that, mga pinangga nga mga kaigsunan. And when we give like this, God will enrich you in every way so that God can be more generous
in your life and you can be more generous to others in the future. So, the first principle di ay, God will enrich you, the more you give, the more you will receive. Nindot kayo, no? So, in Christmas tayo, mga kaigsunan, mahimot ang manggiyatagon, especially sa mga tao nga di kabalo sa ato. And in kaso manggaling, no, di ba, ang sa gingon sa tuwang text kanina sa Luke, in the resurrection, ang blessing, di lang kay karon. Naay karon na po dito sa resurrection. You see? Nagtigom kagpahandi dito sa langit. You see? So, wala man ta naghatag para magpadato. Naghatag ta nga naman kinahigugma tas Ginoo, nahigugma tas tao. Amen? Na number 2, mga pinangga nga mga kaigsunan, ako nang na-mention kanina partly sa point number 1, but I would like to emphasize this, gifts or giving must always result to God's glory. Ang atong paghatag must always result to God's glory. To God's glory. No, let's say for example, nag-pledge man mi, naghatag mig pledge para sa ato ang gitawag nga Christmas party. So unsa ka manamo na? Unsa akong angay buhaton as a pastor? Di ba kuno naon nimo mga kaigsunan? To be honest with you, ang among income is very very fixed. You see? Actually ang simbahan, the church mga kaigsunan must give bonus to a pastor every December. Okay? Muna gid ang gitawag akuan. Tanaw ka sa mga dagko nga mga simbahan, every pastors na gyud ay bonus every December. Madoble gyud na ang ilahang allowance every December. Murag 13th month pay. Inana na ang gakahitabo. And everybody, so nagtrabaho ka, entitled ka sa 13th month. Kay ang tanang tuig 13 man gyud na kabulan. Una ig sugot nga ang imuhang kumpanya walay 13th month kay tanang tuig 13 gyud na kabulan. Dili na tinuod na 12 months in 1 year, 13 months in 1 year. Okay? Nganong 13 months unang 13th month pay entitled ka na imo nang sweldo. Tinuod na nimo nga sweldo ang 13th month pay. Ano man pastor, sakto na para di mo maglibog, kasi maglibog mo. Diba? Sa isa ka simana, sa isa ka bulan, pila ka simana? Upat ka simana, no? Sa isa ka bulan. Pila man ka tuig? Pila man ka bulan sa isa ka tuig? 12. So 12 times 4. 48. Pero anong 52 weeks man sa isa ka bulan? Kasi sa tuig, anong 52 weeks man? Nga 42 man, nga 48 raman kung 12 times 4. Pero anong 52 man? Kaya na ay extra nga 1 month. Tama? Di ba? Kaya nga naman, na may mga adlaw, di ba, dapat manggod sa isa ka bulan para 4 weeks gud siya, 28 days ra. 28 days. Pero na may mga adlaw nga moabot og 30 to 31. So mo na nga ang 13th month imo gid na. Dili na bonus. Lahi tong bonus lahi pud ang 13th month. Nakuha ninyo? Dapat lahi ang bonus lahi pud ang 13th month. Ang bonus kay bonus to. Gihatag sa inyo nga gawa sa inyong gihaguan. Ang 13th month pay gihaguan na ninyo. So every pastor actually nagid na dapat 13th month pay. Or murag ato lang imong bonus pag abot sa December. Yan nagid na ang kuan. But in our church, I cannot come to ask you bonus. Ano man? Di ba siko? Tapaan kwaon. So how could we give? How could we give our pledges? How could we give nga amo ang income inanya man fix man? Igwigo man. So ang among ginabuhat, all glory to God yun. Mangayo mis Ginoo. Lord, gusto ko muhatag og inani nga amount sa pledge Ginoong Dios. Pero ana ko kwaon, tagay ko Lord. Tagaan ko nimo. That's your prayer. You see? Challenge ni kaigsuon. Mga young people. Dili pasabot nga young people ka wa pa kay income. Di ka makakuan. Mo gini ang principle na gusto nga matudlo sa simbahan. Pangayo sa Ginoo og para panghatag. Dili ikaw mangita. Pangayo sa Ginoo. You see? Sa akong kabahin na ngayo, kus Ginoo, Lord. Man ko mangita Ginoo. Mangayo ko Ginoo.
para panghatag Ginoo nya. Unsa man nimo na paghatag, bahala ka Lord, basta kay mangayo ko sa imo. Ask and it shall be given you man ka Lord, di mangayo ko Ginoo. Nabalakan na kung ano man, kaya paghatag ang Ginoo, pero karon nakahatag na kung ano man, ihatag ng Ginoo. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, it will result to God's glory. Ngano man, ma-prove nimo sa imong kinabuhi nga tinuod gyud ay ang Ginoo kay kung mangayo ka mohatag gyud siya. You see? And if you would try that, mga young people exercise na inyo daan karon. Ayaw na mo magulat nga nanamoy trabaho, ayaw mo mag-exercise ana. O tingala ka mga kaigsunan nga wa ka kabalo unsay pamaagi sa Ginoo. And I would like muna ako ning ginatudlo kay ngano man gusto na ako nga ang church maka-experience sa blessing sa Ginoo. You see? And it must result to glory of God. Kaya nga naman, sa paghatag nila, ang nahitabo mga kaigsunan, kaya nga naman, wala man lagi focus sa ilang kaugalingon ang ilang giving. Pag-abot diri sa verse 12, for the administration of this service, not only supply it the want of the saints, walang ka nakatabang sa ilang panginahanglan, walang nahatag ang ilang gikinahanglan, but that is abundant also by many thanksgiving unto God. So tungod sa ilang tabang, ang mga taga-Jerusalem, niluod, niampo, nagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo kay gi-provide nimo among gipanginahanglan. So ang resulta sa ilang giving, dili ilang glory, kay ilang gigawas ilang kaugalingon, when the people of Jerusalem received the gift, they prayed and glorified God. Sa atong pa, ang atong giving, ang atong hatag, ang atong tabang mga pinangga nga mga kaigsunan, kinahanglan mo resulta nga katong imong gitabangan mo pasalamat sa Ginoo. You see? So tudluan nato sila nga magpasalamat sa Ginoo. You know, every time I give, I always say, dili na gikan sa amoa, gikan na sa Ginoo. It's from God. You see? And ato makita mga kaigsunan, it must be for the glory of God alone. Di tungod kay manggitagon si ma'am, si sir, si pastor, no. Ang Ginoo mo'y tinuod nga manggitagon. Kay nga naman, akong gibalik-balik, aya ko nihatag sa imo, nangayo ko unas Ginoo, para panghatag sa imo. Mauna, kinsay tinuod nga manggihatagon, ako tighatod ra. Dili ako ang manggihatagon, tighatod ra. Kay nangayo tas Ginoo. Amen? I hope with the grace of God, imo na ang ibutang sa imong una-una mga kaigsunan. And the people prayed for them. Naginampuay sila. You see, verse 14, and by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. So ato makitaan mga kaigsunan, it resulted to God's glory. Just like the unspeakable gift, Jesus Christ. Jesus Christ, paghatag sa amahan, kang Jesus Christ sa kalibutan, it resulted to many more people praising God, worshiping Him. People are saved, and it resulted to God's glory. So ito ganina, i-enrich ka sa Ginoo when you give. I-enable ka niya. Now karon, ang Ginoo mahimaya sa imong giving. Mahimaya sa imong paghatag. You see? And by the grace of God, mga kaigsunan, always point people to God. Dili ikaw ang Diyos. Number 3, remember, we must give as an obedience. Now, in verse 13, ito makita, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, Jewish Christians in Jerusalem, kay ang Achaia ug ang Macedonia, they are Gentile Christians man, dili gatuo ang mga Hudiyo nga mga luwas gitong mga Gentile. Pero matuo. But when they receive the help from the Gentile Christian, nahimong ebidensya ang tabang sa mga Gentile Christian sa ilaha nga nakaingon sila ay luwas gid ay sila. Muna nituo sila. Now remember this, wa ko nag-ingon nga wa ka gahatag, wa ka naluwas. Di na mao ha. Basta na pastor nga moingon sa inyo ha nga ang di gahatag di luwas, katong pastor lami to laparuhog Bible. Pero akong pasabot mga kaigsuunan,
para sa mga Jerusalem Christians, ang pagtabang adtong mga taga Achaia o Macedonia nga mga Gentile sa ilang kabahin dili sa Ginoo, but pero sa ila nakaingon sila, hala, luwas gyud ay sila. Kay ngano man nahimo silang blessing sa atoa. And ato makitaan, professed subjection unto the gospel, meaning ang giving di ay o ang pagtabang di ay mga kaigsunan is one way of obeying the gospel of Christ. God gave, you freely receive, you freely give. Inana di ay mga kaigsunan. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, their obedience to the gospel and liberal giving became an evidence of their salvation in the sight of men. So meaning, ang atong pagkamanggihatog matagon, makita si Kristo sa atong kinabuhi. Makita si Jesus sa imong kinabuhi. No? And by the grace of God, no, ako mangiyo sa inyo ha, maningkamot ta nga makadalatag tao simbahan. Ayaw ta makontento nga kita-kita lang ang kasimba. Bring people sa church. This coming January, mga kaigsunan, by the grace of God, i-pray ninyo mag-start tag discipleship. We will start discipleship courses sa ato address simbahan every Sunday afternoon. Nga naka-estudyante nga imong tudluan, nga imong dalon simbahan. And bahalag maggasto ta, mga pinangga nga mga kaigsunan. And we will bring people sa simbahan. And giving, again, must not be driven by guilt or by ambition. You see, pwede man itong mga taga-Gentile Christians nga, mahatag sila, tanawa ragod na. Kamu, di mo mo angkon luwas, kamu po yung nanginahanglan, among tabangan, no, dili na. It's not to prove a point. Giving is obedience. And giving is not because of guilt. You see, ayaw gid na ninyo i-iris sa itong una-una nga mag-guilty ta mo na dito mahatag. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, giving must be out of obedience. Tanawa sila, ang taga Corinth, unsa man ang ilang giving? Ang taga Macedonia, unsa ilang giving? Ang ilang giving mga kaigsunan, your professed subjection unto the gospel of Christ. Because they obey Christ. Mo na nihatag sila. You see? So ato makita mga kaigsunan, if we look at God's giving, gihatag niya yung anak, wasay makuha. Ikaw po, muhatag ka, nga wala expecting nothing in return. You see? God gave His Son, ang naitabo, paghatag niya sa gitawag nga anak, nag-glorify siya. Kita po, muhatag ta atong purpose, mag-glorify ang Ginoo. And when we give, it must be because of obedience. Kung kabalo ka, pag amuhatag ang Ginoo sa mga wanay bawi ay, hindi naging Ginoo yun. Nako, na-realize kanina ba? Ako lang na-share sa inyo ha. Duha ka butang na lang, and I will close. Ako na i-close akong Bible kay para di naman mo ingon nga madugay pa ko. Okay? Jut lang. Remember ninyo paglubong ni Jesus Christ? Katong iyang lubnganan, hinulman dili. Borrowed tomb, di ba? Kagisa itong lubnganan gani kang Joseph of Arimathea. Amen kay Bright kitong Sunday school teacher. Amen. Joseph of Arimathea. Hinulman. Na-realize na ako. Nganong hinulman man? Kung sa amin, hitabo siya after 3 days. Pag mangulam ko kang Brother Perlo o kwarta, ang ulam, Brad, iuli dili. Iuli na. Iuli na. Mo ito, katong gihulam, kay giuli man niya. Tama? So ato makita mga kaigsunan, gihulam to ni Jesus Christ, borrowed to, because giuli niya after pagkabanaw. Ano? Sa itong kinabuhi mga kaigsunan, ang gihatag sa Ginoo, sa Book of Romans chapter 11 verse 29, the gift and calling of God is without repentance. Pag nasa gihatag sa imo, di na niya bawion. Kaya wa man niya maghihulam. Gihatag naman niya. Nang ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan,
Usahay, sa ato ang gitawag nga kinabuhi, natay mga pag-antos. Pero, kanato nga pag-antos mga kaigsunan, di ba giantos na ni Jesus Christ tanan? Gibayran na niya tanan? So meaning, ang atong mga pag-antos karon hinulman tanan. Ato ra nang giuli. You will not stay there. Just like Jesus Christ. Hinulman lang tong iyang niagi ra sa didto. Your sufferings are already suffered by Christ. Iya to tanan. So hinulman na moagi ra kaniya. And sometimes atong kinabuhi, we commit sin. Makasala ta. Nya kabalo ka mo ingon ang tao. Giabusaran na gyud nako ang grasyas Ginoo. Kay nagsigid ako buhat og pakasala. Remember this, tanang sala abusar sa grasyas Ginoo. Tanang sala. Di lang kay tungod kay nagsigid kay pagkasala, giabusaran ni mga grasyas Ginoo. No. Bisag usa ka gamay nga sala, kana nasala abusar gyapon na sa grasyas Ginoo. Pero kabalo ka kung unsa ang pinaka worst? Pinaka worst? Kabalo ka sa pinaka worst? Di ba ang grasya regalo man, sigot man nag-giving. Pag ihatag sa imo sa Ginoo ang grasya nga di nimo dawaton. Nay mga tawo nga di na mo dawat sa grasya sa Ginoo. Moingon sila nga ay grabe na akong sala, wa na gyud ni, di na gyud ni mao akong kinabuhi. Wala gyud koy ayo. The point nga ilan ang i-reject ang grasya sa Ginoo, that's worst. You see? Kay dili nimo malumbaan ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Instead of rejecting the grace of God, receive it. Dawata ang grasya sa iluon kaniya. And lastly, mga kaigsunan, when you give, nagud ay increase ang Ginoo. Basta last verse na lang ba? Hebrews chapter 2 verse 8, kamay basa, last na lang, we will close. Tindog butanan, while reading. Palihog, para di ako matintal istorya. Ready? Hebrews 2:10, begin. Amen? Are you there? Ready? Begin. And by whom are all things, in believing in His Son and glory, to make a profit of their salvation perfect suffering. Nindot kay nog muhatag ka. Ngano man, kay ang imong ginahatag mudaghan. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong gipakatawo nga anak. Unsay giyon sa Bible? Katong iyang bugtong gipakatawo anak na imong captain of salvation and brought many what? Sons. Nidaghan. Paghatag sa Ginoo siyang bugtong gipakatawo nga anak, ang resulta nidaghan ang iyang mga anak. So mga pinangga nga mga kaigsunan, dili ni siya prosperity gospel. Mo ni ang tudlo sa Biblia. This is the principle. When you give ang imong ginahatag mo daghan. Though that is not our motivation why we give, but that is the consequence of giving. Panalangin gikan sa Ginoo. I hope we choose to give, just like how our God choose to give. Palihog, dungot ang ulo mag-ampot. Tama na langit nun, salamat sa imong pulong. Bless the people tonight. Ikaw, Ginoo, bless ka na mo sa mensahe, Ginoo. Salamat kay Lord sa mensahe. Nindot kay mong mensahe sa among amahan. Salamat, Ginoo, sa pag-sustain sa akong tingog, Lord. I felt nga murag niya nang arang akong tingog, Ginoong Dios, as I talk while preaching, Lord. Continue to sustain my voice until Sunday, Ginoo. Until Monday. Every time I preach, sustain my voice. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat sa imong gugmaamahan nga gihatag ka na mo, Lord. Gamita pagud mi alang sa imong kaymayan tonight. Use the prayer of these people nga mahimong mutandog sa kinabuhi sa mga tao nga ilang giampuan and mo change sa ilang kinabuhi mismo. Answer our prayers, Lord, in Jesus' name. Amen. Look for a place. You pray, mga kaigsunan. Talk to God. You need a partner. Look for a partner. If you wanted to come to the altar is open for you.